Mas pinalakas na Sun, Argus na posibleng katakutan, sustain ni Zilong, linagdagan, at mga adjustment sa item na nandito na sa original server. Dahil paparating ang bagong season, nagkaroon ng bagong patch ngayon na posibleng bumago rin sa meta. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre bagong lahat, kung di ka pa nakafollow sa aking page. Baka naman. Thank you so much, nice to meet you. Umpisa natin dito kay Argus. Yung tatlong hampas ng kanyang passive ay nandito na. Sa item muna tayo. Malaki na ang nakukuhang stack ni Argus sa mga critical damage. Kaya kung mapapansin nyo dito, kahit naka-critical build, ay mabilis na rin mapagana ang kanyang passive na enhanced basic attack. Kaya pwede na i-consider yung critical damage build sa kanya. Yung damage ng kanyang enhanced basic attack ay pinalakas, lalo na sa early game. Pero binawasan naman ang HP regen nito. Pero wag kang mag-alala dahil sa kanyang skill 2, kapag may natamaan kang hero, mapupuno agad ang passive mo at magagamit mo agad ang iyong enhanced basic attack. Tapos halimbawa, puno yung passive mo. Tapos nag-skill 2 ka, dalawa na agad ang stack ng iyong passive. Kaya kapag nag-basic attack ka, dalawang enhanced basic attack agad. Kaya pwede mong gawing combo, magpasta ka muna. Tapos skill 2. Tapos antayin mo munang mag-cooldown ang iyong skill 2 ulit bago ka sumugod. Para kapag sumugod ka, tatlong enhanced basic attack agad ang magawa mo sa kalaban. Dalawang basic attack, tapos second skill, tapos basic attack ulit. Makati yan guys. Pero para mabalance, binawasan ang damage ng iyong skill 2. Ito yung maganda, yung kanyang ultimate. Kapag nag-ulti ka, tapos hindi nag-zero ang HP mo, mababawasan ng 50% ang cooldown ng iyong ultimate. Pero ang duration ng iyong ultimate ay 4 seconds lamang. Halimbawa, nag-ultimate ka, pero before matapos yung 4 seconds, na zero yung HP mo, magkakaroon ka pa ng additional 4 seconds na duration ng ultimate. Kaya posibleng umabot ng 8 seconds ang ultimate mo. Kaya maigi na talagang wag mo na lang atakihin si Argus kapag naka-ulti. O kaya i-crowd control mo na lang. Next naman natin ay si Sun. Mas malakas na ang kanyang HP recovery sa early game. Dati 50% ng physical attack ng doppelganger mo ang mapupuntang HP recovery sa'yo. Mahina yun kapag early game kasi mahina pa yung damage mo. Kaya ginawa nilang 75 plus 25% ng physical attack ng doppelganger mo ang mapupunta sa'yo. Kapag medyo hinaharas ka ng kalaban, magbato ka lang ng doppelganger sa mga jungle monster at instant HP regen agad. Pag sa kalaban mo kasi binato, peperahin lang ng kalaban yan eh. Pero goods yun, dagdag sustain sa early game. Tapos, diba, kada atake ni Sun, nagre-reduce ito ng physical defense ng kalaban. Kung dati, kailangan mo pang makaabot ng 10 basic attack para maabot ang maximum na 40% physical defense reduction. Ngayon ay 6 na basic attack na lang, maaabot mo na ang maximum na physical defense reduction. Pero pinababa ito into 30%. So in short, early game pa lang, mas madali na agad ang pagpapastak mo sa kalaban. Bawasan naman ang cooldown ng kanyang skill 1 at skill 2 sa late game. Dati 10 seconds at all levels, pero ngayon kapag late game ay 8 seconds na lamang. Yung kanyang skill 3 naman ay meron ng 20% slow na nag-i-stack up sa iyong mga doppelganger, kaya abot ng 60% ang slow ng movement speed ng iyong skill 3. So yun, pinakita ko na sa inyo, wala akong item, tapos pag tinamaan ko ng skill 3 yung kalaban, ayun o, na-slow yung Tamus. Yung tagal ng kanyang doppelganger sa ultimate niya ay na-nerf. Binawasan ang duration from 12 seconds to 8 seconds na lamang. Tapos yung mga attributes niya ay pinahina rin ng konti, kagaya ng base HP, HP growth at attack speed growth. Pero goods pa rin guys, kasi mas maganda na siya sa early game. Dito naman tayo sa Buff Aulus. Fighter meta na talaga. Umpisahan natin sa kanyang passive. Ang kanyang maximum stacks ay 3 na lamang. Tapos nakakagain na siya ng 15% attack speed per stack at all levels. Ibig sabihin early game pa lang, kaya niya nang paabutin ng 45% ang kanyang attack speed. Pero in exchange, tinanggal naman ang physical penetration at movement speed ng kanyang passive. Pero wag kang mag-alala dahil na-buff naman ang kanyang skill 2. Dahil kapag full stack ka, tapos gumamit ka ng skill 2, merong additional damage si Aulus na nakadepende sa maximum HP ng kalaban na lumalakas every time na nagle-level up siya. Ibig sabihin lang nito, mas malaking HP na kalaban, mas malaking damage para sa kanyang skill 2. Meron na ring 20% slow ang kanyang skill 2. Tapos, kung dati kapag ikaw ay nag-skill 2,
tapos nag-basic attack ka sa kalaban, saka ka lang magkakaroon ng HP recovery. Ngayon, kahit sa minion ka na mag-basic attack, after mo mag-skill 2, magkaka-HP recovery ka kagad. Grabe din yung buff sa ultimate niya. Dati kapag full stack ka, magkakaroon ka ng 50 physical attack. Ngayon, kahit hindi ka full stack, magkakaroon ka ng 50 physical attack. Ang matindi pa dito, magi-stack up pa, kaya abot pa ng 150 ang additional physical attack na bigay lang ng passive ng ultimate mo. Grabe yung damage buff nila dito kay Aulus. Kay Zilong naman tayo, sabi ni ML, ito daw ay buff, pero para sa akin adjusted lang ito. Dinagdagan ang kanyang base HP regen. Kaya sa early game pa lang, kitang-kita mo na malakas ang kanyang regen pag gumagana ang passive. Tapos, kapag naging 50% ang HP ng kalaban, madadagdagan ang damage ng skill at basic attack ni Zilong ng 30. Ibig sabihin kapag low health ang kalaban, mas malakas ang damage mo. Pero bilang kapalit naman ito, na-nerf ang kanyang ultimate sa early game hanggang late game. Pero na-nerf to kasi may na-buff na item na bagay sa kanya. Mamaya i-explain ko yan. Dito naman tayo kay Badang. Binawasan ang force swing ng kanyang skill 1. Ibig sabihin, kapag ko-combo ka, pwede kang mag-skill 2 basic attack tapos first skill muna bago mag-ultimate. Pasok na sa combo yan. Tapos mas pinatagal pa ang stun ng kanyang ultimate from 0.6 to 1 second. Kaya kapag malambot ang kalaban mo, kapag nakombohan mo dito kay Badang, hindi na makakagalaw yan. Kaya lang ang laki ng tinagal ng cooldown ng kanyang ulti. Dito naman tayo kay Harit. Pwede tong pang-counter sa mga mababagal na fighter, lalo na't pinalayo ang kanyang basic attack range. Tapos mas pinabilis pa ang kanyang dash speed. Kaya kahit pinaikli ng konti ang kanyang dash distance, madaya pa rin to. Posibleng lagi nang mapik etong si Harit. May paparating pa naman siyang skin. Kay Alucard naman dinagdagan ng delay ang backswing ng kanyang skill 1. Ibig sabihin kapag nag-skill 1 ka, hindi ka na agad makaka-atake sa kalaban. Merong konting-konting delay. Pero binawasan naman ang cooldown ng kanyang skill 1 from early to late game. Si Lancelot naman para daw makasabay, dinagdagan ang kanyang base damage. Ibig sabihin, pwede na siyang makapalag early to mid game pa lamang. Si Fanny na nerf, binawasan ang kanyang energy regen from 5 to 4. Yung buff derot na mas pinalakas ang HP regen dahil based on HP na. So pwede ka na mag-build ng mga tank item kung gusto mong mas lumakas ang iyong sustainability. Tapos yung second phase ng kanyang ultimate, pwede mo nang itutok sa minion. Pwede mo ipang last hit pero hindi mo pwedeng gamitin pantakas kasi ang pangit. Yung buff sa range ng basic attack ni Sisi ay nandito na. Magkasing layo na yung kanyang basic attack at skill 1. Maganda to kasi hindi mo na kailangan lumapit para mag-basic attack. Ang lakas na lumang poke ni Sisi dahil dito. Nandito na rin yung buff carry na lumalakas ang basic attack kapag nag-ultimate. Posible na kaya siyang makasabay sa meta? Si Iritel naman, pinalakas ang mid-game capability dahil mas pinalakas ang base damage ng kanyang basic attack kapag naka-ultimate. Yung nerf naman sa damage ni Cecilion ay nandito na rin. Binawasan ang kanyang magic power bonus. At syempre, yung nerf dito kay Bruno, kung saan binawasan ang kanyang range ay nandito na rin. Kahit siya ay mag-malefic gun pa, hindi niya maatake ang Torre nang nasa labas siya ng attack range nito. Nandito na rin kasi yung nerf sa Malefic Gun. Yung binawasan yung attack range, tapos yung movement speed boost duration ay binawasan din. Pero yung Rose Gold Meteor, na buff naman. Binawasan ang kanyang physical attack, pero nagdagdag naman ng 20% attack speed. Tapos dati kasi, yung passive ng Rose Gold, magic defense yung binibigay. Ngayon hybrid defense na. At eto pa matindi, tandaan nyo yung aking physical defense at magic defense. 100 saka 60. Pag nag-build ako ng additional lifesteal, mas lalaki ang aking hybrid defense. O diba? Naging 128 at 88. Dahil yan sa passive ng Rose Gold, na kada 1% increase ng lifesteal mo, madadagdagan din ng isa ang hybrid defense mo na umaabot ng 50. Pero kalahati lang ang epekto nito sa mga hindi fighter. Munto, napapaghalataan ka talaga na gusto mong maging fighter na yung meta. Yung Demon Hunter Sword, na buff din. Dinagdagan ng 8% lifesteal sa attributes. Dati kasi sa passive lang yung lifesteal nito. Yung Haskell naman, na-adjust. Binawasan ang kanyang lifesteal, pero pinalakas naman ang physical attack.
Na-adjust tong mga to dahil sa bagong passive netong Rose Gold. Yun lang muna for this video. Ikaw, anong masabi mo sa patch na ito? Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.